Nakakahawi naman tayo ng tao. Yes. May boyfriend sa loob. Ay, ano? Sabi sa akin. Okay na lang. Yung mga iba, ano, ako na lang. Ang imaheng ito ay nasa pagmamayari ni Ginoong Martin Tan at pamilya. San Silan, Makabayan, Yung lalagay ko lang yung lapel. Yes. Wala doon, hindi sila maano. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Binubulita ng tagpong ito ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem nang salubungin siya ng taong bayan ng dalang palaspas at oliba at paglalatag ng mga balabal bilang pagkilalang si Jesus, ang hari, anak ni David. Ang tagpong ito rin ay nagpapakita ng simula ng kanyang pagpapakasakit sapagkat batid nila ang pangalan na nakaanda laban sa kanya. Ang tagpong ito ay pagmamayari ng Yamaong Binang Natividad Domingo at Pamilya na nasa kasalukuyang pangangalaga ni Binang Maria Natividad Borlangan at Pamilya. Virgen de los Dolores y Misericordia. Sa titulong ito, ipinapakita si Maria bilang Birhen ng Dadalamhati dahil pinagpasahan niya ang matinding sakit bilang ina sa pagtitim ng buhay ng kanyang anak. Ang pitong dalamhati ni Maria ay sumasalamin sa kanyang pakikibahagi sa paghihirap ni Jesus. Si Maria naman ay tumatayong ina ng awa. Siya ay nagpapakita ng malasakit at pagkalinga sa mga makasalanan at sa buong sangkatauhan, lalo na sa oras ng pagdarusa. Ang dalawang katangiang ito, dalamhati at awa, ay magkaugnay. Sa gitna ng kanyang sakit, si Maria ay naging daluyan ng pag-asa at habag, katuwang ng kanyang anak sa pagliligtas. Ang imaheng ito ay mula sa pagmamayari ni Ginoong Benji Guevara at pamilya. Virgen de los Dolores y Misericordia. Ruega por nosotros. Ang pamamaalam ni Jesus sa kanyang ina ayon sa mahal na pasyon ng Panginoon nang hinubos pagkaumaga ang Panginoon sa Kristo bago harapin at danasin ang kanyang kamatayan ay namaalam sa kanyang minamahal na inang si Maria upang ihanda ang kanyang kalooban sa mga sakit at pagdurusa na kanyang masasaksihan. Ang mga hapis at hirap na ito rin ang ipinagbagyan ni Simeon kay Maria nang si Jesus ay ininanggap sa templo
40 araw matapos maipanganak. Ang tagpong ito ay sa pagmamayari ni Ginoong Juan Isidore Pablo at pamilya. Ang paghuhugas ng paa ng mga apostolos. Ipinahahatid ng bagong ito ang ginawang paglilingkod ni Jesus sa kanyang mga alagad na may kababaang loob at pagmamahal, sapagkat ang paghuhugas ng paa ay tungkulin lamang ng isang alipin sa kulturang Hudyo. Ito ay nagpapakita sa mga alagad ng halimbawa na dapat tularan na ang tunay na kamulugan ng pag-ibig kay Jesus ay paglilingkod sa kapwa na may kababaang loob. Ang tagpong ito ay sa pagmamayari ni Ginang Eugenia Buenaventura at pamilya. Ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Sa katahimikan ng gabi, matapos ang huling hapunan, si Jesus ay pumunta sa halamanan ng Getsemani kasama ang 3 sa kanyang mga alagad. Sa kanyang pananalangin, ipinahayag ni Jesus ang kanyang pagkatakot at pagkapighati bilang tunay na tao. Subalit sa parehong sandali, ipinakita niya ang kanyang ganap na pagtitiwala at pagsuko sa kalooban ng Diyos Ama bilang tunay na anak ng Diyos. Ang tagpong ito ay paanyaya sa ating na manalangin sa oras ng kagipitan at makapagpatatag sa gitna ng pagsubok tulad ng ginawa ng Panginoon. Hindi ang ating kalooban, kundi ang kalooban ng Diyos ang mangyari. Ang tagpong ito ay sa pagmamayari ni Binibini Pakita Caballero. Pagkakanilo kay Jesus. Natapos nalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Habang siya ay luglok sa dalamhati at pananalangin, dumating ang isa sa kanyang mga alagad, si Judas Iscariote, kasama ang isang malaking pulutong na may dalang mga tabak at mga sulo. Isinida sila ng mga punong pari at matatandang pinuno ng bayan upang dakpin si Jesus. Ang taksil na si Judas ay nagbigay ng isang ribla na kung sino ang kaniyang hahalikan ay sila ang kanilang dadakpin. Kapag bata siya ay lumapit kay Jesus, buong pagkukunwari na may paggalang at nagsabi, "Maligayang bati, Guro," at agad siyang binalikan. Sa sandaling iyon, nagsimula ang katubaran ng kanyang paghihirap. Isang simula ng landas patungo sa krus. Dulot ng pagkakanulo ng isa sa kanyang mga minahal at pinili. Ang tagpong ito ay sa pagmamayari ni Ginang Carol Salazar at pamilya.
Maria Santissima de Gracia y Amparo. Isang paglalarawan sa mahal na Birheng Maria sa ilalim ng pagdiring bilang si Mariang Alinis-linisan, ang Birhen ng biyaya at pagtulong. Si Maria sa bawat tagpo ng pagpapakasakit ng kaniyang anak ay nakamasig at nakabantay. Tigib ng pighati at sakit, wala siyang magawa kundi panoorin si Jesus, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos Ama para sa kaligtasan ng isang sangapot. Ang inahing ito ay sa pagmamayari ni Ginoong Ronald M. Santos at Ginoong Kenneth Saginsing. Maria Santissima de Gracia y Amparo, ruega por nosotros. Si Jesus sa harap ni Anas. Matapos dakpin si Jesus sa halamanan ng Getsemani, siya'y dinala muna sa harap ni Anas na biyanan ni Caiaphas. Sa harap ni Anas, si Jesus ay tinatanong tungkol sa kanyang mga turo at mga alagad. Ngunit sa halip na magpaliwanag ng mahaba, tumagon si Jesus ng may katotohanan at dignidad. Bakit ako ang tinatanong mo? Tanungin mo ang mga nakarinig sa akin. Dahil dito, sinampal sila ng isa sa mga bantay, tanda ng kawalan ng katarungan at pang-abuso sa inosenteng binibintangan. At nang kanyang masabi, ito ay sinampal si Jesus ng isa sa mga punong kawal na nakatayo roon, na nagsasabi, ganyan ka bang sumunod sa pinakapunong pari? Sinagot sila ni Jesus, ako ay nagsalita ng masama, patunayan mo ang kasamaan, subalit kung mabuti, bakit mo ako sinasalitan? Pagkatapos ay ipinagala silang nakagapos ni Anas kay Caiaphas. Ang tagpong ito ay sa pagmamayari ni Ginoong Fenel Capiran at pamilya. Si Jesus sa harap ni Caiaphas. Dinala si Jesus ng mga dumakip sa kanya sa bahay ni Caiaphas, ang pinakapulong pari. Doon nakakatipon ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pinuno ng bayan. Natapos ang kanilang panguusig, paghaharap ng bulaang saksi, muli silang tinanong ng pinakapulong saserdote, ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasan? Ako na, sagot ni Jesus, at nakikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanya ng makapangyarihan sa lahat, at nakikita ninyo siya'y dumarating, nasa alapaap ng langit. Binasak ng pinakapulong saserdote ang sariling kasuotan at inibyokan ang mga taong hatulan si Jesus ng kamatayan. Ang tagpong ito ay sa pagmamayari ni Ginoong Ariel Tolentino ang pamilya. Pagtatwa ni Pedro kay Jesus. Habang si Jesus ay nilaliti sa harap ni Caiaphas, ang pinakapunong saserdote, si Pedro ay palihim na sumunod mula sa malayo. Pumisok siya sa looban ng korte at nakiimpok sa mga tao upang magpainit sa apoy. Siya ang nakilala nila
na isa sa mga alagad ni Jesus at nakatatlo siyang tinanong ng mga nakakilala sa kanya, ngunit ito ay itinanggi ni Pedro. At sa sandaling matapos niya ang ikatlong pagtanggi, tumilaok ang manok, tanda ng katuparan ng sinabi ni Jesus. Bago tumilaok ang manok, 3 beses nga akong itatangwa. Sa oras na iyon, lumingon si Jesus kay Pedro, isang tingin ng habag, hindi ng galit, isang tingin na tumagos sa kanyang puso. Ang pasang ito ay sa pag-aari ng Pilipining Nalen Castro at Familia. Ang unang pagharap ni Jesus kay Pilato. Matapos ang paglilitis kay Jesus ng mga pinunang saserdote, dinala sila ng kawalan sa harap ni Pilato. Dito nila muling ibininton ang mga paratang laban sa kanya. Tinanong sila ni Pilato, ngunit hindi sila umani ng sapat na sagot upang sila matulan. Pagkatapos, humanap si Pilato sa mga namimuno at sa bayan at sinabi, wala akong makitang dahilan upang parusahan ang taong ito. Ngunit hindi tumigil ang mga tao, walang lumakas ang kanilang sigaw. Hinihinging ipako si Jesus sa krus. Pinipilit si Pilato na magdesisyon sa lungat sa kanyang bumili. Ang tagpong ito ay sa pangangalaga ni Ginoong Carlos Quezada at pamilya. Ang paghagupit kay Jesus na nagagapos sa haligi bato. Matapos magpasya si Pilato na patahimikin ang malakas na panawagan ng madla, inutusan niya ang mga sundalong Romano na ipahagupit si Jesus gamit ang suplina na may 3 sintas na may matitinik na piraso ng bakal at buto sa dulo. Hinubad ng mga sundalong itaas na bahagi ng kasuotan ni Jesus at ikinadona sila sa isang mababang haliging bato sa loob ng pretoryo. Naging ni Pilato ang pantali ng galit ng mga naghabla sa kanya. Ang imaheng ito ay mula sa pangangalaga ng bisita ng San Jose. Señor Jesus desmayado. Matapos ipahagawin na naglalabos sa haliging bato at tumanggap ng hintas na mahigit 5,000, nanlupaypay ang Panginoon sa sakit at hirap. Mula ulo hanggang paa ay natatagtad ng suplina itong katawan ng Panginoon natin. Ang pagkalupad ng kanyang katawan sa ganitong lalim ng paghihirap ay sumasalamin sa bigat ng ating mga kasalanan na buong pusong sinuura. Sa sandaling iyon, naging saksi ang lupa sa kanyang pagdurusa, paunang hudyat ng kanyang sakripisyo sa krus para sa ating kaligtasan. Ang imaheng ito ay nasa pagmamay-ari ni Ginoong Rod at Teresita Vicente at pamilya.
Ang panglilibak kay Jesus. Pagkatapos ng paghagapit, inutusan ni Pilato ang mga sundalo na dalhin si Jesus sa loob ng pretoryo, kung saan nagtipon ang buong batalyon. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo, ang sambit nilang pang-iinsulto, habang hinubad siya at sinuotan ng balabal na purpura. Siya'y pinagahampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at pagibak na niluhod-luhuran. Ipinakikita sa tagpong ito ang katibayan ng loob ni Jesus na sa gitna ng mga panlilibak at pagpapasakit sa kanya ay hindi siya nanlaban at tinanggap niya ang lahat ng ito ng buong puso. Ang pasong ito ay sa pagmamayari ng humaong Ginoong Santiago Crisostomo na nasa kasalukuyang pangangalaga ng pamilya Panganiban at Coronel. Ang pagpuputong ng koronang tinik. Matapos isuot ang purpurang balabal, kinuha ng hukbong Romano ang nilikaw na koronang tinik at ipinutong kay Jesus. Sa gitna ng panguulan, nagpupugay at sumisigaw ang mga kawan. Mabuhay ang hari ng Hudyo. Tahimik na tiniis ni Jesus ang lahat ng ito. Buong puso siya tinutupad ang propesiya. Ngunit sila ay nasugatan dahil sa ating mga kasamaan. Ang korona ng tinik ang kumakatawan sa bigat ng ating mga kasalanan na tinanggap niya upang tayo mapatawad. Ang tagpong ito ay mula sa pagmamayari ni Ginang Agnes Victorino at pamilya. Ecce Homo. Ang salitang Ecce Homo ay wikang Latin na ang ibig sabihin ay narito ang tao, na ginamit ni Poncio Pilato ng kanyang iharap si Jesus sa mga taong naisiyang ipako sa krus, batbat ng sugat at may putong na koronang tinik. Mula rito, tayo'y inaanyayahan na titigan ang mukha ng Diyos sa katauhan ng nakatao, isang larawan ng awa at pagtubos at panangin ng ating puso. Nakikita ko ba sa mga sugat ni Jesus ang bigat ng ating mga kasalanan at ang kanyang pag-ibig na walang hanggan? Ang matandang imaheng ito ay sa pagmamayari ng yumaong Dr. Pepito at Dr. Rosario Benco Sunga at pamilya.
Ang paghabol kay Jesus. Ipinakikita ng tagpong ito ang pagtakas ni Poncio Pilato sa kanyang pananagutan bilang gobernador na sinasagisag ng kanyang paghahugas kamay dahil sa kagustuhan ng mga taong ipapako si Jesus sa krus. Alang-alang sa sariling kapakanan ni Pilato at pagtangin sa kanyang kapangyarihan, hinayaan niyang mahatulan si Jesus ng kamatayan at kaniya niyang ibinigay ito sa mga tao upang ipakaw sa krus. Ang tagpong ito ay sa pagmamayari nila Dr. Ariel at Dr. Christy Pempongkong at Familia. Ang mahal na poong Jesus Nazareno. Ipinakikita ng inahing ito ang pagpapasya ng krus ni Jesus. Ang kanyang pagyakap sa krus ay tanda ng kanyang pagtanggap ng kanyang kamatayan alang-alang sa kaligtasan ng sanlibutan. Nang yakapin niya ang krus, ipinagkaloob na rin niya ang buhay niya upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan at ipagkasundo sa kanyang Ama sa langit. Ang imaheng ito ay sa pagmamayari ng mga bilang Virginia Bonito at pamilya. Mahal na poong Jesus Nazareno, naawa ka sa amin. Santa Veronica. Ayon sa banal na tradisyon ng simbahan, si Santa Veronica na ang pangalan ng nangangahulugan na tunay na imahen, Veronica sa wikang Latin, ay ang nagpunan sa maghan ng Panginoon habang siya ay patungo sa Kalbaryo, kung saan lumakas ang mukha ni Jesus ng 3 beses sa mga biran. Sa alaala ni Veronica, tayo hinihimok na makita ang mukha ni Jesus sa kapwa nating naghihirap at mag-alay ng kahit maliit na kaginhawahan sa kanilang mga sugat. Ang antigong inahing ito ay mula sa pamilya Pangruto at Ramos sa pagtataguyod ni Binang Josefina Contreras at pamilya. Santa Veronica, ipanalangin mo kami.
Ang unang pagkarapa ni Jesus. Habang sumusuray ang hakbang ni Jesus patungo sa Kalbaryo, halos madurog si Jesus sa bigat ng krus na kaniyang pasang-pasang. Halos ilipo ng pagod dahil sa kawalan ng tulog sa magdamag at pagpapahirap na kaniyang dinanas. Si Jesus ay nalagmok at nagapa sa unang pagkakataon sa bigat ng krus at pag-aalipista na kaniyang dinanas. Ang pasong ito ay sa pagmamayari ni Ginang Janet Castro Tan at pamilya. Birhen de las Peñas. Ginibintan ng inahing ito ng mahal na birhen na hahapis ang kanyang pagsaksi sa dinanas na parusa at pagmanulupit sa kanyang pinakamamahal na anak at ating Panginoong Jesucristo sa kamay ng mga tagapagparusa sa kanya. Si Maria sa kanyang pagdaramdam sa pagpaparusang mula sa mga taong pinaghimalaan ni Jesus at minsan siyang ipinagbingi bilang hari. Ang imaheng ito ay mula sa pagmamayari ng Pamilya Santos at Mendoza. Virgen de las Peñas, ruega por nosotros. Ang pagtulong ni Simon Sironero. Sa daan patungo sa Golgotha, nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Si Simon na taga Sirene, alam na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanila ang krus ni Jesus. Si Simon na taga Sirene ay isang halimbawa sa atin ng pagtulong at pakikipahagi natin sa pagdurusa at paghihirap ng iba, naging ito man ay malaking ang lagi. Ang tagpong ito ay sa pagmamayari ni Ginoong Emerson Bundok at pamilya. Ang pagkasalubong kay Jesus ng mga babaeng taga Jerusalem. Habang pasanin ni Jesus ang krus patungong Golgotha, sinundan siya ng malaking karamihan, kabilang ang mga babaeng taga Jerusalem na nagdadalang hati at humahabol para sa kanyang pagdarusa. Panatingin siya ni Jesus sa kanila at sinabi, "Huwag kayong tumangis sa akin, kundi sa inyong sarili at sa inyong mga anak. Paalaala ng pagdating ng panahon at ng katuparan ng pangako ng Diyos." Ang pasyong ito ay mula sa pagmamayari ng pamilya ni Ginoo at Ginang Ruby at Zenny Campo.
Señora de la Esperanza de Macarena. Mula sa tanyag na titulo ng mahal na birheng nangahapis sa Sevilla, Espanya, binibinita ng marawang ito ng mahal na ina ang kanyang pagdaramdam dahilan sa nasaksihan niyang pagpapahirap sa kanyang anak at ang pagtanggap nito ng krus na kanyang kamatayan. Ngunit si Maria ay larawan din ng pag-asa sa muling pagkabuhay ni Jesus at pangako niyang kaligtasan. Ang imaheng ito ay sa pagmamayari ni Ginoong Danilo, Eligio at pamilya. Nuestra Señora de la Esperanza de Macarena, ruega por nosotros. Ang ikatlong pagkarapa ni Jesus. ayon sa mahal na pasyon ng Panginoong Jesus, ginugunita ng tagpong ito ang ikatlong pagkasabasag ni Jesus dahil sa bigat ng krus na kanyang pasahan. Inilalarawan ito kung paano niyakap ni Jesus ang sangkatauhan na sa kanyang pagkakatalang tao, ang lahat ng pagmamahal ay kanyang ipinamalas at ang pagkamakasalanan ng sanglibutan ang ibinanggis sa kanya. Ang pasong ito ay mula sa pagmamayari ni Ginoong Aurelio Villanueva at pamilya. Ang paghihubad at paghihinda sa pagpapako kay Jesus sa krus. Nung nakarating sila sa lugar na kung tawagi gagawin ng bulo, Golgotha sa wikang Hebreo, si Jesus ay inihanda upang ipako sa krus. Pinubaran sila ng kanilang mga damit at kanilang pinaghatian sa pamamagitan ng palabunutan, katuparan ng nasusulat. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan at para sa aking damit ay nagpalabunutan sila. Sa kanilang kaluparan, nakita natin ang ating sarili, makasalanan, marupok, ngunit minamahal. Sa lugar ng kamangkayan, nagsimula ang katuparan ng buhay na walang hanggan. Ang pasong ito ay sa pagmamayari ng pamilya ng yumaong Ginoong Juan Gay. Si Jesus sa krus, ang sukdulang anyo ng pagpapahirap at kinihilan para sa isang inosente. Ang mga tao ay nanonood lamang, habang ang mga pinuno ng bayan ay nanlilibak sa kanya. Nagsasabing, iniligtas niya ang iba, iligtas niya ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Sa gitna ng kanilang pangungutya, tahimik na tinitiis ni Jesus ang lahat, hindi dahil sa kahinaan, kundi sa lalim ng kanyang pag-ibig. Sa krus ng Kalbaryo, isinasakatuparan ang plano ng kaligtasan. Ang korderong walang bahid ay naghahandog ng buhay
upang tubusin ang sangkatauhan. Ang pagtang ito ay mula sa pagmamayari ni Ginang Elena Sangkuan at pamilya. Ang paghahabilan. Nakatalo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatiditang babae na si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang nakita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na nanahala sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ilan, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Tanda na tayong mga anak ng Diyos ay ipinaantay ni Kristo sa pagkalinga ng kanyang ina. Ang tagpong ito ay sa pangalaga ni Ginoong Manuelito Bustos at Ginang Cecilia Abator. Maria Santissima del Mayor Dolor. Ginugunitan ng paso ito si Maria habang ang anak ng Diyos ay nakabayubay at naglilingalo sa krus. Larawan ng isang inang nananatiling matatag sa gitna ng matinding dalangati. Kasama niya si San Juan ang iyong mahal na alagad at Maria Magdalena, ang babaeng tapat na tagasunod ng Panginoon. Ang presensya ni Maria ay naging saksi ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal na buo kahit sa gitna ng pinakamasakit na sandali ng pagiging ina. Sa kanyang tahimik na pagtindig, sinasalamin niya ang bawat inang dumaranas ng kilod para sa anak, ngunit nananatiling bukas ang puso sa plano ng Diyos. Siya ang ina na kasama natin sa bawat krus na ating pinapasan. Ang tagpong ito ay sa pagmamayari ni Ginoong Heike Perez at pamilya. Ang pagpamatay ni Jesus sa krus. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." Matapos ipasipsip ni Jesus ang maasim na alak sa esponja na nakatusok sa isang sibat, ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyakalot niya ang kanyang ulo, at si Jesus ay nalagutan ng hininga. Ang tagpong ito ay sa pagmamayari ni Ginang Josefina Constantino at pamilya. Panginoon Jesus na nag-aral ng buhay para sa amin. Kaawaan mo kami.
pagsibat ni Maria sa pagiliran ni Jesus. Nung lumapit ang mga kawal kay Jesus at makita nilang siya'y patay na, hindi na nila binali ang kanilang mga binti. Ngunit sila nila ay sinibat sila sa kanilang pagiliran at agad dumaloy ang dugo at tubig. Ang pagpang ito ang naganap upang matupad ang nasusulat. Wala ni isa man sa kanilang mga buto ang mababali, at titingin nila ang kanilang inilos. Ang sibat na iyon, bagaman tila pagtiyak lamang ng kamatayan, ay naging mahalagang patunay ng kaganapan ng pagkahandog ni Kristo. Ang dugo ay sumasagisag sa kanyang sakripisyo sa krus, at ang tubig ay larawan ng bagong buhay sa pamamagitan ng binyag. Ang tagpong ito ay sa pagmamay-ari ni Ginoong Joe Albert Enriquez at pamilya. Ang pagbababa kay Jesus mula sa krus. Matapos mamatay si Jesus, lumapit si Jose na taga-Arimatea kay Pilato at humiling na nakuha ang katawan ng Panginoon. Siya ay isang alagad ni Jesus, pagamat di rin dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Kasama niya si Nicodemo, na minsan ding lumapit kay Jesus sa gabi. May dala silang pabango, halong mira at aloe, na halos 100 libra. Sapagkat araw noon ng pamamahinga, kaya ayaw ng mga Hudyo na manatili ang bangkay ni Jesus sa krus. Ang tagpong ito ay sa pagmamay-ari ni Ginoong Ronel Celso Buensuceso at pamilya. Paghahanda sa paglilibing kay Jesus. Ginibinita ng tagpong ito ang paghahanda para sa paglilibing ng Panginoon matapos siyang maibaba sa krus. Si Jesus ay binuhusan ng pabango, maingat at may paggalang nilang binalot sa malinis na kayang lino ang katawan ni Jesus ayon sa kaugalian ng mga Hudyo sa paglilibing. Ang tagpong ito ay sa pagmamay-ari ni Ginoong Ronaldo de la Cruz at pamilya.
La Pieta. Nung naibaba si Jesus sa krus, agad silang dinala sa kandungan ng kahulugan si Maria. Ang buhay na iniwal ng isang iwan, ngayon ay wala ng buhay. Si Maria, sa kabila ng kalungkutan, ay nanatiling tahimik na nagbulay habang nasa kanyang kaluluhan ng walang buhay na katawan ng kanyang anak. Ang tagpong ito ay sa pagbunay-ari ng pamilya ni Reverendo Monsignor Emmanuel Benco Suna. Santo Angelo, ang banal na bangkay ng Panginoon. Ang Santo Angelo ang pagpag na inabing kalingay ng Santo. Marawal ng alam na katawan ni Jesus na ibinabang mula sa krus at inihingal sa lupain. Sa katahimikan ng ilangan ito, binabinatay natin ang sakdulang sakripisyo ng Diyos na nagkatawang tao. Ang kordero ng Diyos na walang kasalanan, ngunit nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ang Santo Angelo ay paalala ng dakilang pag-ibig ng Diyos, isang pag-ibig na hindi natakot mamatay upang tayo ay mamuhay. Sa pagnilay sa kanyang katawang walang buhay, tinatahak natin ang lugas ng pananampalataya patuloy sa pag-asa ng muling pagkabuhay. Ang banal na bangkay ni Jesus, ang imaheng ito ay sa pangangalaga ng South Parish Pastoral Council ng San Sebastian. Ang karosa ay sinasamahan ng adorasyon nocturna Pilipina at minararya ng mga gumaganap na apostoles, mga deboto at ng mamamayan mula sa San Sebastian. Panginoong Jesus, salamat sa maniwala at pag-aalay ng buhay para sa aming katubusan.
Nuestra Señora Virgen de la Soledad. Inilalarawan ng imaheng ito ng mahal na Birhen na sa kanyang pag-iisa matapos ilibing ang Panginoon, pinagbulay-bulayan ni Maria ang mga naging kasangkapan sa pagpapahirap sa kanyang anak. Gayun din ang kanyang pinanabik sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang imaheng ito ay mula sa pamilya ng mga Virgen Soledad Morales. Nuestra Señora Virgen de la Soledad, ruega por nosotros. San Lonino. Si San Lonino ay ang kapitan ng mga kawal na sumibak sa pagaliran ni Kristo. Siya ang matibay na saksi sa mga kagalag-galas na pangyayari nang namatay si Kristo sa Kalbaryo. Ang nagsabi, "Tunay ng matuwid ang taong ito, at tunay ng anak ng Diyos ang taong ito." Sa wikang Griego, ang sibat ay tinatawag na Lonino, at mula sa salitang ito, hinalaw ang salitang Lonino. Ang inahin ito ay sa pag-uari ng pamilya Atienza at pamilya Nabio. San Lonino, Ipanalangin mo kami. San Jose Arimatea, isang malamay na ginagalang na kagawad ng Sanhedrin. Si Jose na taga-Arimatea ay isang mabuti at matuwid na tao na kabilang sa mga naghihintay ng pagdating ng paghahari ng Diyos. Isang lihim na alagad ni Jesus tulad ni Nicodemo dahil sa matindi nilang takot sa Hudyo. Subalit nang mamatay ang Panginoon, agad-agad siyang nagtungo kay Pilato upang hingin ang bangkay ng Panginoon upang ilibing. Ang imaheng ito ay sa pagmay-ari ni Ginoong Warner Salamat at ng pamilya Trillano sa Jose Arimatea. Ipanalangin mo kami. Santa Susana. Isa siya sa mga kababaihang tagasunod ni Jesus, kasama ni Juana de Cusa. Pinagtustos para sa ministeryo ni Jesus, kasama ang ibang kababaihan, hindi niya tinalikuran ang Panginoon mula sa kanyang kamatayan hanggang sa muling pagkabuhay. Siya ay nanatiling tapat ni Jesus. Ang imaheng ito ay sa pagmalang-ari ni Ginoong John Lemuel Villanueva at Ginoong Takanori Matsushita. Santa Susana, Ipanalangin mo kami. Santa Juana de Cusa. Sila ay isa sa mga kababaihang may kaya na hindi nagdalawang isip na naglingkod kay Jesus. Asawa ni Cusa, si Santa Juana ay buong kababaang loob na tumalima sa tawag ng Diyos sa pamamagitan ng pagsuporta sa pangangailangang material ni Jesus sa kanyang pangangaral ng mabuting balita. Ang inahing ito ay sa pagmamahari ni Ginoong Sherwin at Ginang Maylene Carlos at pamilya. Santa Juana de Cusa, Ipanalangin mo kami. San Lazaro ng Batanga. Tagasunod ni Jesus at pinakamamaramiang kaibigan. Si San Lazaro ay kapatid ni Santa Maria at Santa Marta na mula sa Betania. Nang malaman na yumao si Lazaro, matapos ang pagkakasakit, si Jesus ay tumangis. Dahilan sa kanyang paglibot dito at sa pangakong siya ang muling pagkabuhay, muling binuhay ni Jesus si Lazaro. Dahilan upang maraming tao ang higit na sumampalataya sa kanya. Ang imaheng ito ay pagmamay-ari ni Ginang Elena Sungkuan at pamilya, San Lazaro de Patania. Ipanalangin mo kami. Santa Maria ng
Betania. Kapatid nila Santa Marta at San Lazaro, si Santa Maria ay ang nagpahid ng pabango sa paa ni Jesus sa kanilang bahay sa Betania bilang pasasalamat sa pagkabuhay na muli ng kapatid niyang si Lazaro. Hiwara ng pakikinig sa salita ng Diyos. Noong dumalaw si Jesus sa kanilang bahay sa Betania, ay umupo ito sa paanan ni Jesus habang abalang-abala si Santa Marta sa pagluluto. Ang imaheng ito ay sa pagmamahari ng pamilya Reyes sa pagpapagliyad ni Ginoong Ariel Tolentino at pamilya. Santa Maria de Betania, Ipanalangin mo kami. Santa Marta. Una natin nakilala si Santa Marta na taga Betania sa Ebanghelyo ni San Lucas. Kapatid ni Maria at Lazaro, pinalalarawan si Santa Marta sa pagkaabala sa pag-aasikaso kay Jesus nang ito ay tumuloy sa kanilang tahanan. Samantalang, itinuro ni Jesus kay Santa Marta ang higit na mahalagang dapat na pinagkakaabalahan sa buhay, ang pagpatayanan ng sarili sa salita ng Diyos. Sa huli, si Santa Marta ay naging larawan ng pananampalatayang aktibo na sa kabila ng mga gawain ay nanalig at kumilala kay Jesus bilang Kristo, ang anak ng Diyos, ang darating sa sanlibutan. Ang imaheng ito ay mula sa pagmamahari ng pamilya sa Roma. Santa Marta, ipanalangin mo kami. Santa Maria Salome, kilala bilang asawa ni Zebedeo at ina ng dalawang dakilang apostol ni Jesus na sina Santiago Apostol at San Juan Evangelista. Si Santa Maria Salome, sa bisag ang walis, ay isa sa mga naglinis ng pinaglilibiran ni Jesus at kasama ni Maria Magdalena ng mga unang nakasaksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ang imaheng ito ay sa pagmamayari ni Ginang Dolores Valarta at pamilya. Santa Maria Salome, Ipanalangin mo kami. Santa Maria Cleopas, sila ng mga nabirong Maria, kaya't sila'y malapit na kamag-anak ni Jesus at masugid na tumutulong sa pagpapahayag ng mabuting balita. Si Santa Maria na asawa ni Cleopas ay isa sa mga taong nakatayo sa paanan ng krus bago tuluyang malabutan ng hininga si Jesus. Sa bisag ni Santa Maria Cleopas, ang insensaryo bilang isa sa mga naglinis at nagpabangaw sa katawan ni Jesus bago ilig. ang imaheng ito ay mula sa pagmamayari ng Ginoong bilang Feliza Martin at pamilya. Santa Maria Cleopas, ipanalangin mo kami. Santa Maria Magdalena. Si Maria Magdalena ay isang babae kung saan pinalayas ni Jesus ang 7 demonyo. Ipinahihiwatig ng pangalang Magdalena na maaaring nanggaling si Maria sa lugar ng Magdala at naging isa sa mga tagasunod ni Kristo. Nasaksihan ni Maria Magdalena ang karamihan ng mga pangyayari sa pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo. Siya rin ang pinakaunang saksi sa pagkabuhay na naghuli ni Jesus. Ang matandang imahen ito ay sa pagmamalari ng pamilya Angeles at Remulayan at sa pangangalaga ng pamilya ni Maguo at Ginoong Rudy at Seni Carpio. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. San Juan Evangelista, Kapatid ni Santiago, sila ang mga anak ni Zebedeo at Maria Salome. Pinagarihan silang pinakamamahal na alagad dahil sa lahat ng mga apostol, siya ang nagpakita ng lubos na pagmamahal kay Jesus mula sa simula ng ministeryo ni Jesus sa kanyang paghihirap at ipako sa krus. Tanging siya lamang ang nanatili sa piling ng pangluhan at sa kanya inihabilin ni Jesus ang kanyang mahal na ngayon. Isang antigong imahen na mula sa pamilya sa Ginseng. San Juan Evangelista, ipanalangin mo kami.
Mater Dolorosa. Ito ang tampok na imahen sa Semana Santa mula pa na noong unang panahon. Sa imahen ito, sinasalamin si Maria sa lahat ng ina na dumaranas ng pagdadalamhati, ngunit nananatiling matatag sa pananampalataya. Ang kanyang puso, bagamat sa batang, ay puno ng pag-ibig at pagtitiwala. Ang larawan ng Mater Dolorosa ay paanyaya sa atin na makibahagi sa paghihirap ni Kristo, hindi bilang saksi lamang, kundi bilang mga anak ng ina ng awa, na nananatiling kasama natin sa gitna ng ating mga krus. Ang antigong imaheng ito ay mula sa pamilya Balatbat at Laderas. Mater Dolorosa, Ruega por nosotros.